Good morning Pilipinas and welcome back po sa Panahon TV. Sa puntong ito, makakapanayam na po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Walang iba kundi si Mr. Chris Perez. Good morning Mr. Perez. Dahil 1st of July po ngayon, ano po ba yung mga dapat paghandaan ng ating mga manonood kung pag-uusapan natin ang lagay ng ating panahon? Ano-anong weather systems po ba ang posibleng umiral o makaapekto dito sa ating bansa? Magandang umaga, Amor, at sa mga taga-subaybay ng Panahon TV. Sa buwan ng July, may mga iba't ibang weather system tayo na dapat paghandaan. Hindi lamang bagyo na, ilan na rin dito yung southwest monsoon or hanging habagat. Alam naman po natin na kapag panahon ng June, July, August, September, nagkakaroon ng pagbugso ng habagat, lalong-lalo na dun nga sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Mga localized thunderstorm naman, pag wala pong bagyo, mapapansin natin napakainit at malinsangang panahon, posible pong magkaroon ng mga pulu-pulong pagkidlat o pagkulog at saka mga dagli ang pag-ulan, lalo na po sa dakong hapon o gabi. Low pressure area na karaniwan ay nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone or ITZ. Itong mga low pressure area na maaaring mabuo dito sa Pacific or dito sa West Philippine Sea, posible ring maging bagyo kung favorable ang atmospheric at oceanic condition. At higit sa lahat, mga bagyo o tropical cyclone na karaniwan po ay tumatawid ng ating bansa sa buwan ng July. So ilan lamang yan sa mga weather system na dapat paghandaan natin, kasama na rin ang southwest monsoon at yun nga, yung nabanggit natin, yung Intertropical Convergence Zone. So sa ating mga kababayan, patuloy po laging magantabay sa mga weather updates na ipapalabas ng Pag-asa at ng programa ito. Alright, so nabigyan po tayo ng overview tungkol dito sa dapat po nating asahang weather condition this July. Dahil nabanggit mo, Mr. Perez, ang tungkol dito sa pagkakaroon pa rin ng bagyo, ilang bagyo nga ba ang posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility this month? At ganun din, pag-usapan na rin natin yung kadalasan track nito. Amor, sa mga buwan ng July, karaniwan inaasahan natin na makakaranas tayo ng 1 hanggang 3 bagyo na maaaring mabuo o pumasok nga ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung titingnan natin yung climatological track ng mga bagyo sa ganitong buwan, karaniwan ay tumatawid dito nga sa may bandang Southern Luzon at pataas, pahilaga ang mga bagyo na posibleng maranasan sa buwan ng July. No? So ulitin natin, 1 hanggang 3 bagyo, ang mga posibleng track ay mula dito sa Katimugang Luzon, pahilaga, pero hindi pa rin natin niro-rule out yung mga bagyo na maaring pumasok lamang ng area of responsibility at kumilos palayo or paminsan-minsan may mga bagyo na ang tendency ay kumilos patawid dito sa may bandang Visayas area. Naku, ayan po, narinig naman po natin mula po kay Mr. Perez, 1 hanggang 3 bagyo ang posibleng pumasok dito po yan sa ating boundary this month. Kaya talaga pong iba yung paghahanda at pagmamonitor ang dapat nating gawin. At dahil po dyan, Mr. Perez, sa ngayon ba meron na ba kayong namamataang sama ng panahon o bagyo na posibleng makaapekto sa ating bansa? Ano po ba ang inaasahan nating weather condition sa unang araw ng Hulyo? Sa ngayon, patuloy pa rin umiiral itong Intertropical Convergence Zone or ITZ dito nga sa Visayas, Palawan at Mindanao area. Mapapansin natin dun sa ating satellite imagery yung makapal na kaulapan na dala ng ITZ. At inaasahan natin na yung mga nabanggit nating lugar, Mimaropa, buong Visayas at itong Mindanao area, magiging maulap pa rin sa araw nito. May mga mahina hanggang sa tamtamang mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon, basically bahagyang maulap hanggang sa maulap ang magiging kalangitan natin, maliban na lamang sa mga pulupulong dagli ang pag-ulan o pagkidlat at pagkulog, lalo na sa dakong hapon o gabi. Kaya para sa mga lalabas ng kanilang bahay, lalo na yung mga estudyante at ganun din itong mga empleyado na papasok sa opisina, huwag kakalimutan ang pagdadala ng payong. At ito naman, dahil nga nagtapos na yung June, ngayon July ba, Mr. Perez, masasabi ba natin na tayo ay nasa neutral condition na? Inaasahan na ba natin yung improvement lalo na dito sa mga lugar na naapektuhan ng matinding tagtuyot, dalayan ng El Nino nitong mga nakaraang buwan? Well, kung titingnan nga natin, Amor, no, mga nagdaang buwan, base na rin sa weather o sa observation natin, makikita natin dito sa image na dito sa may bandang Mindanao, mapulang-mapula ang kulay. Ibig sabihin po niyan, napakadalang ng paulan na natanggap ng bahaging yan ng ating bansa. Simula po yan noong January hanggang May 2016. Samantala yung outlook naman natin para sa darating na June hanggang November, mapapansin naman natin na itong bandang Mindanao area ay from
red na color nung nagdaang unang 5 buwan ng 2016 ay nagkaroon na ng pagbabago. Naging green, yellow at makikita natin sa mga iba pang images dito, umabot na sa kulay blue yung kulay ng possible rainfall na matatanggap ng nabanggit na area. So ano po bang ibig sabihin nun? Yung pulang kulay kanina, ibig sabihin nun, way below normal na paulan ang natanggap lamang nitong Mindanao nung nakaraang unang 5 buwan ng 2016. Pero yung projection natin, dahil nga patuloy natin inaasahan yung development ng La Nina na karaniwan associated ng mas maraming paulan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, yung sumunod na set of images nagpapakita ng mas maraming paulan, lalong-lalo na po dito nga sa mga area sa Mindanao na previously naapektuhan nga ng tagtuyot na dala ng nakaraang El Nino. At Mr. Perez, dahil nabanggit nyo na rin ang tungkol dito sa La Nina, gaano na ba kalaki ang percentage ng possibility na ito'y ma-develop? Lalo po ba lumalaki ang posibilidad na ito'y makaapekto rin sa ating bansa? Amor, base na rin doon sa huling monitoring natin nung nakaraang buwan. No? Dito sa may bandang Central Equatorial Pacific or Nino region na kung saan minomonitor natin yung tinatawag nating sea surface temperature or yung init ng tubig dagat, napapansin natin na almost neutral na yung condition dito. Ibig sabihin, talagang totally patapos na or wala na yung El Nino at sa mga darating na buwan. Actually, ina-expect natin sa second half of July, posibleng nga mag-manifest yung development ng La Nina-like condition nito hanggang sa pagpasok ng buwan ng Agosto. Kaya pati yung outlook natin ng paulan, mapapansin natin, July onwards, mas maraming paulan, lalong-lalo na doon sa mga areas na previously nga naapektuhan ng El Nino. So yan, patuloy na lang natin babantayan ang mga pagbabago sa lagay ng ating panahon. Dito lamang po yan sa Panahon TV. Maraming salamat po Mr. Chris Perez sa minahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at mga dagdag kaalaman para sa ating viewers ngayong umaga. Nakasama po natin si Mr. Chris Perez na isang weather forecaster ng Pag-asa. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV.